Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa paggamit ng mga regalo na ibinigay sa atin ng Diyos. Ito ang talinghaga ng mga talento. Nagkwento si Jesus tungkol sa isang amo na maglalakbay. Bago siya umalis, binigyan niya ang 3 alipin niya ng talento na mga sako ng ginto. Sa unang alipin, binigyan niya ng 5 talento. Sa pangalawang alipin, binigyan niya ng 2 talento. At sa pangatlong alipin, binigyan niya ng 1 talento. Binigyan niya ang bawat isa ng eksakto kung ano ang alam niyang kaya nilang hawakan. Ang alipin na may 5 talento ay nagtrabaho ng husto. Nag-invest siya at kumita ng 5 pa. Ngayon ay mayroon na siyang 10 talento. Ang alipin na may 2 talento ay nagtrabaho rin. Kumita siya ng 2 pa. Ngayon ay mayroon na siyang 4 na talento. Pero ang alipin na may 1 talento ay natakot. Maari ko itong mawala, naisip niya. Kaya naghukay siya ng butas at itinago ang kanyang talento sa lupa. Ang unang 2 alipin ay masayang ipinakita sa amo kung ano ang kanilang kinita. Magaling, mabubuti at tapat na mga alipin. Ginamit ninyo ang ibinigay ko sa inyo. Ngayon, ipagkakatiwala ko pa sa inyo ang mas marami. Natakot ako, kaya itinago ko ito. Narito ang iyong talento. Dapat ay ginamit mo ang ibinigay ko sa iyo. Kahit maliit na pagsisikap ay magpapalago nito. Gusto ni Jesus na matuto tayo ng isang mahalagang bagay. Nagbibigay ang Diyos ng mga regalo sa lahat, mga talento, kakayahan, kabaitan, pagkamalihain. Ang ilang tao ay may marami. Ang iba ay may ilan. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang gamitin ang kung ano ang mayroon ka, hindi itago. Kapag ginagamit natin ang ating mga regalo para sa Diyos, lumalago ang mga ito, nagpapala sa iba, at nagbibigay ng kagalakan sa kanyang puso. Manalangin tayo. Mahal na Panginoon, salamat sa mga regalong ibinigay mo sa amin. Tulungan mo kaming gamitin ang mga ito ng may tapang, karunungan, at kagalakan. Turuan mo kaming huwag itago ang aming mga talento, kundi ibahagi ang mga ito sa mundo. Amen. Salamat sa panonood. Tandaan, binigyan ka ng Diyos ng mga espesyal na regalo, gamitin ang mga ito para sa kanyang kaluwalhatian. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at magbahagi para sa mas maraming kwento sa Biblia mula sa Biblia Kids PH.